Woohoo! We're back on the road. Ooh, what a view. Every time na nag-ride kami dito sa ibang bansa, iba yung saya, iba yung excitement, iba yung adrenaline. You get everybody staring for days. All they see is just a young pretty face. Grabe tong ride natin, busog ang tiyan, busog ang mata. Oh. Lahat busog eh. Sarap. Ito yung gusto ko ng mga tour, hindi yung ride ng ride. Dapat puro stop over din, kasi kaya ka nang punta rito para mag-tour eh. To enjoy this ride. Mag-helicopter muna ako. Ready ka na ba? Okay, so papunta na kami ngayon sa mga motor namin. Ay, mga Team Top Top. Hey, Top Top boys! Shout out, Watermax! Yes! And Rosley's here. Good morning. Guys. Morning. Small louder! Hello, good morning. Good morning! From Clutch with Love. Yeah. Oh, Clutch, motorcycle tour. Ayan, Sir Rosley. Okay, ladies and gentlemen. Alright, good morning mga idol. Saan mo naman? Mahihiyain ako. Ayos na. Ayan si Mr. Katakutan. Mahihiyain sa video kaya siya. Hello! Hello! Takot ako sa video eh. Here's our driver, ladies and gentlemen. Brother, anong pangalan mo, Tak? Eli. Wow, magkapangalan pa tayo! Eli! Sabi nila, check mo yung mga Eli. Tukayo. Eli, tukayo! Right, touchdown. Dito na kami sa MotoQuest. At ito ngayon yung mga kasama natin ngayong araw. So lahat itong lineup na to, nandyan ang mga kasama natin. Hello, good morning. Morning. Lajelo. Ichiboots. Alright. Look how organized it is. Tignan nyo. Lahat ng mga bikes namin nandito. And lahat ng mga things na ilalagay mo sa bike mo, kumpleto. Okay, once again, ito na naman sa dating gawi. Always bring your tank bag lunch para mas komportable kayo sa biyahe. Warm up muna natin to. Okay, let's go. Ito yung gagamitin nating motor. Nung narinig ko ang Alaska, syempre malamig. Ngayon, hindi na pala kalamigan. Pero let's see on the top of the mountain, diba? We're going to ride on the highest mountain here at Alaska. So, malalaman natin yan mamaya. Ano bang lagay? So, nagdala tayo ng gloves natin na saksakan ng kapal. Ay, sa grip muna. Maganda dito sa gloves ko, pwede siyang waterproof, pwede rin siya sa grip lang. So, up to you. Pang adventure talaga to. So, mapainit, mapalamig, you can use these gloves. Alright, let's go guys. Medyo komportable tayo sa pag-ride dito sa Alaska. Ang dami namin. Ooh, what a view. Pupunta kami ngayon sa Seaward. Magaling dito eh. May mga signage sila na pwede kang mag-picture at 100 meters. Ito yung picture area nila. Ang ganda oh. Ganda dito sa Alaska. Every time na nag-ride kami dito sa ibang bansa, iba yung saya, iba yung excitement, iba yung adrenaline. At every country na pinupuntahan namin, iba-iba rin yung feeling, iba-iba yung vibe. This one, masasabi ko na slightly same vibe with New Zealand.
Parang gano'n dating. Kumbaga, i-compare mo to sa South Africa, iba rin yung ganda nun. Yung Namibian ride namin, so magkakaiba. But this one, maganda ito. Tsaka wala pa kami sa bundok niya na, maganda na. Eh paano pa pagka talagang nandun na kami sa bundok? I'm so excited. Hoy, meron tayong checkpoint dito ah. Mukhang dito tayo magpipicture-picture guys ah. Ganda nung view naman oh. Nice view. Dito tayo sa may Great Quake. Uy, may nabiyak pala rito ang kalsada no. Health Protect Baluga. May Baluga whale dito oh. Ang lupit. Ganda ng lugar. Sobrang ganda ng lugar oh. Oh. Nagpapag na sa taas. Alright, so ito yung una naming stopover. Dito kami sa Great Quake, the world's second greatest recorded earthquake, wreaking havoc in Tuna Grain Arm on March 27, 1964. Subsidence caused such a severe damage that the town of Portage was abandoned. Redwood and highway and the railroad were relocated. So yan ang nangyari, talagang nawasak siya. So ito yon guys. Dito pa nangyari yon no. Wasak lahat yan. Ayun no, tuwan-tuwa sila mag-picture oh. Namimiss ko yung uy ni Kuya Tem. Uy. You get everybody staring for days. All they see is just a young pretty face. But I'm trying to get to know you much better. So ginawa ko sa drone natin para mabilis lang tayo makapag-shot. Nilagay ko na sa handlebar natin. So meron lang tayong 87 miles. Papunta tayo ng SeaWorld. Nakaka-confuse dito hindi mo alam kung miles o kilometers yung mababasa mo sa mga signage. Ang galing ng mga kalsada nila dito. May slow down sa gitna kapag mag-overtake ka. Tingnan mo yung mga pine trees, ang dami oh. Yung bundok, kala mo may dagat sa taas eh oh. Mukhang palamig ng palamig ah. Grabe tong ride natin ano, busog ang tiyan, busog ang mata oh. Lahat busog eh, sarap. Mabuti na lang yung dalawang girl eh hindi sumali sa intercom, kundi magkakagulo tayo sa intercom. Wag ko nang lingkunin, ang daya no. Yun ang disadvantage ng rider ka eh, hindi ka makalingon eh. Samba, kaliwa kanan. Ayun. Silap lang. Ganda magmotor dito, parang safe na safe siya no. Parang wala ka talagang masyado nakakasalubong. Okay, Biang Tunnel oh. Bomba! Ay, hindi nakatambutso. Ganda naman ng Kebyang Tunnel nila. Stopover ulit tayo dito. Gusto ko yung gantong tour, yung maraming stopover. Nalaglag yung ating helmet and I broke my clamp. So ito na ang shooting natin dito, pang TikTok na. So finally, thank you for this guy. He fixed my helmet. I did something useful. Alright, I'm back on track. Ayun, napakabait naman ni Kuya Jello. Talaga naman oh. Pengi. Wala na. Ngayon, lunch time na. Pagkain namin, sarap oh. Wow. Dito ako sa tabi ni Kim Jong-un. Yes, eat. Bon appetit. Ang sarap naman ito. Alright guys, I'm so happy because I finally fixed my GoPro. Patutuloy na yung footage natin kanina. Hindi na kayo makakapanood ng patay yung video ngayon. Pwede. Wow! Sarap! Magdidikit lang ako ng sticker ko. Ako pa lang kaya ang Filipino rider na magdidikit ng sticker dito. Here.
So ganito diskarte namin dito guys kapag magkakarga kami ng gas. Sunod-sunod kaming ganyan, pipila. So lahat kami sama-sama na dito na magagas. Yung mga back riders namin, sila yung magbabayad, kami magpapagas na lang. May advantage din yung may back ride kayo, no? Yep. Okay lang ba pag ano, tulak mo na lang yung bike ni ano? Ni, Owen? Oo, para sana yung team ng team. Sure. I will push. You will be the gasoline boy, ha? Okay, I will push this. Bilis. Wait. Ano ba naman yan, Owen? Parang mas modern yung motor nyo. Sa amin, ano na eh, Desmo. 66,000 miles na to. Sulit na to. Siyempre, iba-vlog ko yung paggagas sa akin ng idol Owen ko. Ito kahit automatic lang kasi ano naman eh, mauuna pa rin. Naku, bakit kasi ganito tong ano, di sushi? Ayun. Matic lang to. Woohoo! We're back on the road. Malapit na po kami at 55 miles na lang po ang aming bibiyahihin. Nandun na po kami sa SeaWorld. So sa mga nagtatanong kung gusto nyong ma-experience yung ganitong pag-ride abroad, you can contact Itchy Boots Philippines. Meron siyang Facebook page, hanapin nyo na lang po ang Itchy Boots. Pero dito, nagrenta lang kami sa MotoQuest. Pero guys, kasama po sa pagganda at appreciate sa lugar, depende rin yan sa mga taong makakasama mo. Mas na-enjoy mo yung mga trip natin kapag masarap kasama ang ating mga tropa. So far yung group na to, wala akong masabi, maganda. Sobrang jolly nilang kasama. So definitely, sana makasama ulit tayo sa next adventure nila, no? Medyo napansin ko lang puro diretsuhan yung kalsada. Wala masyadong twisties pa kami nga dadaanan sa ngayon. Pero tinong ko naman ang view, ganda, di ba? Okay, so doon pala kami galing sa kabila, sa Anchorage. Ito naman yung papunta sa SeaWorld. Madaming naka-trailer dito kasi malaki yung kalsada nila, no? So 37 miles na lang. We are very near. Well, hindi ako masyadong expert dito sa pagbablog ko dito sa abroad, no? Ang sinishare ko lang naman sa inyo is the experience. Kung kamusta naman, kung baguhan ka lang sa Alaska, no? Hindi ako nag-research sa vlog na to. Tsaka mahirap din mag-share ng mga, alam mo yan, trivia sa lugar na lalo di mo naman kabisado. Pero kung sa Pilipinas ang pag-uusapan natin, I will be your tour guide, diba? Pero dito, di naman tayo tour guide dito. We are a visitor here. Ini-experience lang natin ang motorcycle tour sa ibang bansa. And one thing na nagugustuhan ko talaga dito is talagang maganda yung pag-organize, no? Everybody's on time, everybody is very punctual, motorcycles, good camaraderie, good people around you. So, name it, ando na lahat. Tsaka makagaling yung mga rider na kasama ko, ano? Hindi sila kamote sa kalsada dito. Sumusunod talaga sila sa mga traffic rules dito sa Anchorage, Alaska. Pero siguro next episode natin, mamayang gabi mag-research tayo para kahit na paano may ma-share naman ako sa inyong konting kaalaman dito sa Alaska. So many activities daw ang pwedeng ma-experience ito sa Alaska, like riding doon sa aeroplano, helicopters. Tsaka konti lang ang populations ng mga tao dito sa laki ng bansa ng Alaska. And my recommendation din ako sa inyo if you're going to ride sa abroad, no? Dapat travel light lang kayo. Ako kasi hindi ako makapag-travel light, although I have my small gadgets para pang-vlog. Pero dapat hanggat maaari, travel light. Medyo yung magagaan lang ang dalhin nyo. Small cameras for documentation, something like that. Very cool yung lugar. Ang ganda. Tsaka alam nyo ba guys, kaya kami medyo mahilig ni Mrs. mag-ride abroad. Kasi dito sa pag-ride namin sa abroad, lalong tumitibay yung samahan namin eh. Para kaming magkabarkada na lang. Simula nung nasubukan namin mag-ride, kahit sa Pilipinas naman, ganun din naman. Kaya lang dahil sa pag-ride namin, nung first time naming makasama sa New Zealand ride na ginawa namin doon, talaga namang kami mismo talagang sabi namin, sipagan natin para makasama tayo sa mga upcoming rides pa. So ito na nga nangyayari ngayon. Kaya talagang we work hard para at least maranasan namin yung mga bagay na ganito, no? And I'm telling you guys, hindi naman lahat ng tao pinagpala na marunong magmotor. Very thankful kami dahil
kahit na paano, natuto kami magmotor, diba? Kasi kung hindi ka marunong magmotor, paano ka magre-rent ng motorcycle tour, diba? So siguro kami ni Ella, we will try at least thrice a year or 4 times a year kami mag-ride abroad. Ang goal pa lang naman yon, pero so far we do twice a year na kapag-ride kami, no? Oh, we're going to stop again. Galing naman dito, palagi nag-i-stop over. Ito yung gusto ko ng mga tour, no? Hindi yung ride ng ride, dapat puro stop over din, kasi kaya ka nang punta rito para mag-tour, diba? And the reason why you ride a motorcycle, para at least yung mga magagandang view kagaya ito, mga scenic view na ganyan, diba, ma-experience natin yan, you know? O, di pag na-experience mo yan, di kakaiba yan, diba? Ang maganda sa kanya, maganda yung kalsada, glacier yung tubig, kaya ganyan yung kulay ng tubig niyan. That is water from glacier, kaya yung tubig niya parang turquoise ang kulay, parang medyo malabo pa. Imagine nyo yung yelong yon pag nalulusaw, buwababa, tapos yun yung nagiging tubig. So meron din nga pala ditong helicopter ride, mini plane. Yun, parang yung kanilang mode of transportation dito is gamit yung maliliit na eroplano, na ino-open din nila sa mga turista para makasama ka sa kanilang mga ride at experience dito sa Alaska. Sabi $395 daw po ang bayad kapag sasakay ka doon sa eroplano na yon. So hopefully ma-experience natin yan sa ating Alaska adventure, no? Kung ano yung nakikita nyo sa view dito sa video, syempre basta personal. Tsaka friendly tips nga pala, no? Kapag mag-ride kayo dito, magdala kayo ng pamunas ng helmet lens nyo. Kasi may enjoy nyo talaga yung view kapag laging malinis yung lens ninyo. Don't worry ma'am, I got your back. Hindi ko hayaang madulas tayo dito. Paano kung tumanda na tayo, nag 70 years old na tayo, papayagan pa rin ako magmotor? Medyo off-road ng konti, pero mukhang maigsi lang naman, mga around 2 kilometro lamang. Ginagawa kasi yung kalsada. Oo. Grabe sila magpahinto ng sasakyan dito, ang layo pa, no? Tapos pinapahinto na. Sabagay konti naman kasi ang mga sasakyan dito. Tapos ang ginawa nila, dun sila sa bandang maluwag nagpapastop, hindi dun sa kung kailan sisikip tsaka palang magpapastop. Okay, we're back on the road. Maganda naman po ang ating scenery at ang ating kalsada. Quietly protective of my heart to reassure that I couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up. Sabi ng tour guide natin, I promise you, hindi tayo aabuti ng gabi. Paano ka aabuti ng gabi? Dumidilim dito ng 10:30. Nung oras pa lang, 4:52 pa lang ng hapon. Tapos didilim siya ng 10:30. So ang haba pa ng biyahe natin. Malapit na tayo, diba? Ayan, no? Oh, may Bear Lake dito. Parang yung mga bahay nila, meron silang mga kanya-kanyang eroplano, may helicopter, alam mo yun? Parang sarap ng ganun, no? Malaki yung bakuran mo, tapos may sarili kang eroplano. Yun nung yung parang transportation mo kapag lalayo ka ng biyahe. At marahil yung mga eroplano rin na yon, yung mga seaplane nila, ayun din siguro yung ginagamit nila pang punta sa mga farm nila, sa kanilang agricultural transportation na pang malayo. Pero meron din silang mga 4 wheels syempre. Tapos most of the time, marami silang mga camper, yung mga trailer van. Parang dito, dapat pag may bahay ka, may camper van ka rin, parang ganun. Iba din siya pagka na-experience mo talaga. Tapos meron silang mga barn na ganyan, no? Yung malalaking bodega, no? So ito na yung airport natin ng SeaWorld. Kaya talaga ng kulay ng tubig nila, no? Kakaiba. Ayan yung airport, oh. Ang liit. Maliit pa yung kanilang airport dito. Meron pa silang train. Galing, no? Airport, train, galing. Papasok ka tayo sa mismong bayan. Ayan, welcome to SeaWorld, Alaska. We will start here. Dito sa Alaska, in-expect ko maraming makakain dito na yung mga king crab, mga salmon. Yun in-expect ko dito Parang New Zealand siya pero malaki. Parang ganoon yung dating. Malaking New Zealand to. Medyo civilized na New Zealand, parang ganon. Share ko nga pala sa inyo, no, dito sa Alaska, no, yung kanilang weather forecast dito, hindi mo talaga mape-predict. Kasi nakalagay sa weather forecast sila 50% or ganon chances na uulan.
pero hindi naman uulan. Ngayon pag sinabi naman, oh, dito tayo sa SeaWorld, ito na yung ginugol kong lugar eh. Ngayon pag sinabi mo naman na aaraw, uulan naman. So kung sa Pilipinas ay sinasabi natin na hindi accurate yung ating weather forecast, well, mas hindi accurate dito sa Alaska. I could say dyan naman tayo nakalalamang sa kanila. Sa Pilipinas kasi mas accurate yung weather forecast natin eh. Dito sa sobrang laki ng kanilang lugar, eh mahirap na nga naman i-forecast yung ano mo, yung lugar na kung uulan ba o aaraw, no? Diba ganyan lang nakikita mo sa picture ng gatas eh, diba? Malapit na nga tayo, malamig na yung tubig oh. Yung tumatamang tubig sa aking mukha. Tingnan mo yung aso, mahilig oh, si Alfred Lowell. Si Alfred Lowell. Naging negosyante lang ako kaya medyo nawalan ako ng time sa aso eh. Okay, so dito tayo sa Hotel Edgewater. Uy, water talaga. Kamusta kayo mga katubig? Papasok tayo dito sa Edgewater ng Alaska. Oh, andito na lahat ng bags natin. Hindi na tayo nagbaba. Very good. Gear down. Okay tong hotel dito ah. Maximo 109. Kailan nga, nilagay mo na dyan lahat ah. Okay, 109. Let's go. Pasok tayo sa 109. Uy, maganda. Malapit lang tayo. Touchdown, Alaska. O yan yung kwarto natin. Sakto lang. Hindi malaki, hindi maliit. Just enough size. Tabi na tayo. Gamit dito. Uy, may CR, may bathtub. Bakit lang hilig sila lagi sa bathtub, no? Linis. Alright, good job. Parang medyo payat na nga ako, mami, no? Okay, that's all muna ngayong araw. See you next vlog ulit bukas. Bye-bye. Enjoy this ride. Mag-helicopter muna ako. Kimpot! Ayun, dalawang capsule pa to. So meron tayong pang 2 linggo at pang 1 buwan. Ayos. Alright. Good night. Ready ka na ba?